Meron akong pinost dito dati, sa summarize ko na lang, no? So, siya yung breadwinner ng family nila. Kasama niya sa bahay yung mama niya, yung lola niya, tas yung kapatid niyang 24 years old yata na estudyante kasi parang hindi nakagraduate on time. Ngayon, yung kapatid niya nakabuntis ng hindi niya girlfriend. Tapos, ang usapan nila is manganganak sa public yung babae. Tapos, dinala nila sa private hospital kasi nga daw mainit tsaka parang maraming tao. Malamang public, mga bakla. Ang pag-iinarte, iaayon sa budget. Ngayon, kung ibang taong magbabayad sa panganganak mo or sa serbisyo mo, kailangan mong sundin yung sinabi nila sa'yo. Unless ikaw magbabayad. So, ayun na nga, edi, ang ginawa niya, ang bill pala ay 185,000 na sinend sa kanya ng nanay niya. So, ang ginawa niya, umalis siya, nagsarili siyang apartment, kinuha niya yung anak niya. Tapos yung nanay niya, umutang sa friend niya na sa kanya pinangalan. Ang nangyari, di bumalik siya dun sa bahay, naglabas siya ng hinaing, tas nagalit pa yung kapatid niya at saka yung nanay niya. Kaya siya sabi ng nanay niya, inalila mo kami, ganito ganyan. Alam mo yung typical na susumbat. Ala, kayo naman, syempre siya naman ang breadwinner, siya nagtatrabaho, siya ang naghahanap buhay para may kainin ng pamilya. Syempre anong gagawin niyo ay, tulungan anong gusto niyo siya na nagtatrabaho, siya pa nag-aasikaso sa anak niya, siya pa magluluto, maglalaba. Hindi pwedeng pabigat sa bahay, kailangan lahat nagbubuhat. Tapos sobrang kapal ng mukha ng kapatid niya. Ang gusto daw na asustento ng babae is 10K. O bakit sa ate mo hinihingi? Ba't di ka magtrabaho? Tapos mabait pa nga siya kasi nagbigay siya ng 100K. Kung ako yung pabayaan ko sila Kasi alam mo mga bakla, hindi na pamilya ang turing sa kanya. Hindi siya pinapakinggan, naglabas na siya ng hinaing. And para sa someone na tayong mga Pilipino, I think, kasi ganito din ako dati, parang hindi natin masabi yung mga nararamdaman natin kasi ayaw natin maka-offend ng tao, ayaw natin makasakit, lalo sa mga pamilya natin. Kaso sometimes, kailangan mo mag-speak up para gumaan yung loob mo, para mapakinggan ka nila. Kaso, ang nangyari sa kanya, nilabas niya yung saloobin niya, walang pakialam ng pamilya niya kasi hindi ka na nakikita as a family member. Nakikita ka nila as an ATM. Masakit isipin na sometimes yung pagmamahal sa'yo ng mga kapamilya mo, kamag-anak mo, ay nakadepende sa kung magkano ang kaya mong ibigay. Ano ang pakinabang mo sa kanila. Ngayon, kung wala ka ng pakinabang, ayaw mo nang tumulong, ay nagiging madamot ka, masama ng ugali mo, nagmamalaki ka na, akala mo kung sino. Dito nalalabas yung kung wala ako, wala ka, ay I hate that. Ayoko yung mga ganyang linyahan. Lumalabas ang totoong kulay ng mga tao sa paligid mo kapag nagkagipitan or may pera nang involved. Ako, I don't have problem cutting ties with even my closest family members kung nagiging toxic na sila sa buhay ko. Yung isang beses mo hindian, nagagalit na sa'yo, tapos nagre-recruit na ng magagalit sa'yo. So, I'd rather na i-block na lang tong tao na to kaysa pa lumala pa, kaysa pa makasabi kayo ng mga masasakit na salita sa isa't isa. Ayoko naman yun. Ayokong magkaroon ng kaaway, but if blocking someone will protect my peace of mind or my inner peace, ibablock ko na lang. Hindi ako galit sa'yo or anything like that. Like, I pray for you, I wish you the best, pero mas maganda na lang na wala kayong communication. Kasi kung yung communication na yun ay puro pera, wag na lang. At saka time will come na marirealize nila yung importansya mo sa buhay nila. Or pwede ding hindi. Charot!